Buong mundo ngayon, mga sangkay, ay nakakaranas ng grabing mga pagyanig. At nito lamang yung Colombia, mga sangkay, yung tinamaan. Ngayon ang tanong, ano nga ba ang nangyayari sa ating mundo? Bakit tila baga aktibo ngayon yung mga lindol? Pag-usapan po natin ito. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay na nanonood ngayon, mga kapatid po natin sa ating pananampalataya. So, hindi po natin pag-uusapan direkta, mga sangkay, itong nagaganap sa ating mundo na nangyayari po na mga lindol kagaya po ng naganap doon po sa Colombia. Pag-uusapan po natin kung gaano katindi ang paparating na lindol. Do, mga sangkay, pasadahan lamang po natin saglit na itong nangyari doon sa Colombia dahil sobrang tindi din po talaga. Bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation, guys, kung gusto niyo po ng mga ganitong klaseng topic, kapupulutan po ng kaalaman at aral mula po sa Biblia, dahil dito ang pinag-uusapan po natin patungkol po sa mga end-time events, mga nagaganap sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Alright? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng topic, i-click niyo po yung subscribe ngayon din sa YouTube. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Again, this is important to understand what is happening around the globe right now. Kasi, kapansin-pansin po talaga mga sangkay na unstoppable itong nagaganap sa ating planeta na mga pagyanig. Tulad nitong naganap mga sangkay sa Colombia. Tingnan po ninyo. So, yan ang naganap mga sangkay. Isa po sa mga highlight doon sa Colombia. Naganap ang 7.4 na lakas ng pagyanig o paggalaw ng kalupaan. At actually, nakakakilabot kung titingnan mga sangkay kasi ang tanong dito, sino ang susunod? Anong bansa ang susunod? Kasi natapos mga sangkay yung Venezuela na nag-iwan po ng katakot-takot mga sangkay na bilang ng mga sumakabilang buhay na tao doon. At ngayon na naman mga sangkay, doon po sa Colombia, ito po yung nangyari. Ayan po mga sangkay, oh. Tingnan po ninyo yung grabing destruction na yan. Grabe. Sobrang lala. Ano to mga sangkay? Ngayon, para siyang, yung parang common po na mababalitaan po natin yung ganitong klaseng event. Kasi halos buwan-buwan may ganito. So talagang nakakapangilabot mga sangkay itong nangyayari ngayon sa ating planeta. Isa sa mga highlight ay ito mga sangkay, tingnan po ninyo. Ayan oh. Grabe itong lindol na to. So ganyan po kalakas. 7.4. At actually, ang Pilipinas po, mga sangkay, isa po sa may panganib dyan dahil po sa West Valley Fault na posible daw pong tamaan ng tinatawag na the big one, ang buong Metro Manila. From Cavite to Bulacan. So nakakakilabot kung iisipin mga sangkay kasi just imagine kung mangyayari po yan sa Metro Manila. Ilang tao ang mawawala kung magaganap yan. Biruin nyo ito mga sangkay, kakatapos lang kahapon. Nung tumama po ito, 100 plus kaagad yung nakitang sumakabilang buhay. Tapos ngayon yung update ay ito. Ito yung update. So makikita po natin mga sangkay yung bilang ngayon. No? As of the moment, as of now, 200 na po yung mga sumakabilang buhay doon sa Colombia. Ngayon mga sangkay, kung pagbabasihan po natin sa Biblia, ang very common mga sangkay na propesya ay ang Matthew chapter 24 verse 7. For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Kasama po dyan yung pagyanig sa mga propesya na ito. And very accurate po talaga mga sangkay itong prophecy sa Bible. Lahat ng ito nagaganap sabay-sabay ngayon. Lahat ng yan, sabay-sabay na nagaganap. At anong ibig sabihin yan?
Alam nyo, madali lamang pong maintindihan ito na ang boses ng Panginoon ay sumisigaw sa lahat ng Kristiyano na maghanda na. Because I am coming back. Kasi lahat ng ito, lahat halos mga sangkay ng propesya, maliban po sa mga main prophecies in the last days like rapture, Antichrist, 7 years tribulation, Armageddon, yang mga sangkay ang hindi pa nagaganap. But the rest, lahat nagaganap. Itong mga awayan ng mga bansa, digmaan ng mga bansa, taggutom ng mga bansa, paglaganap ng iba't ibang klaseng karamdaman, nagaganap po yan ng sabay-sabay. Lalong-lalo na ito ngayong pagiging aktibo ng paggalaw ng kalupaan. Mga lindol. Ngayon, mga sangkay, kapag lumilindol ba, ano ang sinasabi sa Bible? Sometimes, sabi ng Bible, sa Psalms chapter 18, verse 7, the earth trembled and quaked, and the foundations of the mountains shook. They trembled because He was angry. God is angry. Nangyayari daw po ito, minsan, gumagalaw ang lupa kapag galit na ang Diyos. And I know, yung science, may paliwanag kung bakit gumagalaw ang lupa. Sasabihin ng science, ito ang dahilan, may fault line, mayroong paggalaw at aktibo ang ring fire. Yes, may system kung bakit gumagalaw yan. But, ang Diyos ay Diyos. Possible, He designed lahat ng sistemang yan para mapagalaw ang lupa, para paalalahanan tayo na may Diyos. Lahat ng yan ay dinesenyo ng ating Panginoon. Fault line, ano pa ba? Yung ring fire sa Pacific, dinesenyo ng ating Panginoon para maalala natin siya, na siya ay Diyos at kailangan natin siya. The earth is trembled. Diba? Ang ating mundo ay talagang nayayanig. At ang mga pundasyon nito, pati yung mga kabundukan, ay nayayanig sa panahon na galit ang Diyos. Sometimes, nire-remind tayo ng ating Panginoon, hey, nawawala na kayo. Masyado nang masama ang lugar na ito. At naniniwala ako na marami sa paggalaw ng kalupaan sa ating mundo, may paalala ang Diyos. May reminder ang Diyos sa lahat ng tao. Pero ito yung matindi. Sabi ng Bible, etong pinakamatindi mga sangkay na mangyayari na lindol in the last days. Basahin natin sa Revelation chapter 16 verse 18. Pagkatapos kumidlat, kumulog, umugong, at lumindol ng napakalakas. Walang ganoong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. Iyon ang pinakamalakas sa lahat. Mangyayari ito, mga sangkay, sa araw po ng Great Tribulation. Kung maiiwan ka sa rapture, kasama ka dyan sa makakaranas. Kaya't pag sumikapan po natin, itong mga lindol na ito, wala pa to. Patikim pa lang to. Pero, ang mangyayari sa hinarap ang pinakamalala. Imagine niyo kung gaano kalakas ang lindol na ito. Pagkatapos kumidlat, kumulog, umugong. Nakakatakot to kung isipin. At lumindol ng napakalakas. Walang ganong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. Iyon ang pinakamalakas. Grabe, no? Hindi sa dinatakot ko sa iyo, kayo mga sangkay, but I'm just reminding everyone to serve God faithfully. Dahil kung itong mga nakikita po natin, mga sangkay na mga paglindol, nakakatakot na. Ano pa ang future sa araw ng Great Tribulation? Anong inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.